May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Tik, tak, tik, tak. Alas 3 na. Parating na sila. Huwag kang mumulat pag may narinig ka. Dahil hindi mo magugustuhan pag nakita mo sila. Dahil pagpatak ng alas 3 ng madaling araw, lalabas sila at maghahasik ng lagim. Dahil ang oras na ito ay ang The Devil's Hour. Gabi na ngunit hindi pa rin makatulog si Felice. Bagong lipat kasi siya sa bahay na pinagawa ng magulang niya bago ang mga ito ay magsipanaw. Mag-isa na lamang sa buhay si Felice. 26 na taong gulang pa lang siya. Ngunit hindi pa siya nag-aasawa. Masaya daw kasing maging single. Yan ang pananaw niya sa buhay. Palibasa, solong anak. Kaya sanay na siyang mag-isa. Shit, bulalas niya. Dahil hindi talaga siya makatulog. Bumaba siya upang magtimpla ng gatas. Napasulyap siya sa orasan. Alas 3 na pala ng madaling araw. Napamura muli siya dahil maaga pa siya bukas. Dahil may trabaho pa siya. Pagkatapos niyang uminom ng gatas ay sumilip siya sa labas ng bahay niya dahil narinig niyang nag-aalulong ang aso ng kapitbahay. May naaninag siyang lalaki sa tapat ng gate ng bahay niya. Sino kaya yung gagong yun? Sabi niya sa kanyang sarili. Kung magnanakaw man yun, wala siyang pakialam. Dahil sigurado siya bago pa man makatapak ang magnanakaw sa pintuan ng bahay niya, siguradong magkakalasog-lasog ang katawan nito dahil pag sumapit ang gabi, ino-on niya ang laser sa kanyang garden. Bumuntong hininga na lamang siya at umalis. Paakyat na sana siya papunta sa kwarto niya nang nakarinig siya ng babaeng umiiyak sa kusina. Muli siyang bumalik sa baba at doon ay nakita niya ang isang babae na nasa may lababo. Nakatalikod ito. Namuo ang takot ni Felice. Nagsimulang manginig ang buo niyang katawan. Sino ka?
Tanong niya, "Pa, paano ka nakapasok dito?" Sabi nito. Narinig niya ang mahina ngunit nakakatakot na tawa ng babae. Biglang namatay ang ilaw. Namuo ang pawis sa noo niya. Gusto niyang sumigaw ngunit hindi niya magawa. Gusto niyang tumakbo pero nangihina ang mga tuhod niya. Nakarinig siya ng mga bulong. Maraming bulong. Susipiat in Gehenna. Susipiat in Gehenna. Susipiat in Gehenna. Paulit-ulit. Napatakip siya ng tenga. Ayoko na. Maawa kayo. Sigaw niya. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Tumigil ang paggulong at muling nagkaroon ng ilaw. La 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 la. Elsa, wanna play? Napatingin siya sa may hagdanan at nakita niya roon ang talking doll na pagmamay-ari niya noong bata pa siya. Nanginginig pa rin siya sa takot. Nagsitaasan muli ang balahibo niya, lalo na nang marinig siya ng mga yabag pababa ng hagdanan. Hindi na niya hinintay makababa kung anumang klaseng nilalang yun. Dali-dali siyang pumunta sa pinto at binuksan iyon. Tumakbo siya palabas ng gate upang humingi ng tulong. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, naramdaman niya na unti-unting humihiwalay ang bawat parte ng kanyang katawan. At bago pa man siya mawala ng malay, nakita niya ang mama at papa niya. Maligayang pagdating sa lugar natin, anak. Magkakasama na muli tayo. Halika, sumama ka sa amin sa impyerno.